Ano yan, sweetheart? Inaon mo na? Wala yan. Yung sinasama ka ng Rolly. Kako, kamusta ka? Sabi mo, mabuti. Sumasama ka sa dati. Bakit? Billy, approve na ng IATF yung yung pelikula, ganyan. Kaya lang ina-approve yung lang mga kamukha ng Zorro. No, yung Mark of Zorro. Di ba? Naka-face mask lang. Namaskara. Joke lang yan baka mamaya tirahin ako ng IATF. Pero gawa kayo ng pelikula, ba? Magkaka-rapture na baka bukas. Kailangan gumana kayo ngayon, di ba? Mabilisan. Lang naman sinabudang lang ang sikat. Kailangan, Bill, ikaw ang ano dyan. Representative ng HQ natin. Bill Gates, sige. Anong magandang pag-usapan, Rolly? Yun nga, sabi mo kanina. Ganda yata yung nasa damit mo, Bats 88. Dalawang infinity. Dalawang eternity, di ba? Yung mga Udyo, may eternity, 1,000 years. 8 yun. Di ba? Ang totoo, 7 lang eh. 7, yung Feast of Tabernacle na may 7 days. Yung isang 8 na Bats 8 mo dyan, yan ang infinity, eternity. Kaya yung symbol ng 8, kahit sa secular, 8 yan, nakadapa, nakahiga. Nakahiga siya na So, yan lang yung nasa dibdib mo, si Jocelyn. Parang iba yung hindi na si Jesus yung nasa puso mo Kaya lang yung nakalagay dyan sa damit mo pa, Holy Cross College. Mahilig ka sa college marinig ka ni Budang yan, tutumba niya yan. So, ang daming pag-uusapan, Rolly. Anong araw ngayon? Lunes. May fellowship kayo na bubog, no? Itong mga lokal-lokal, medyo allergic ako sa lokal, parang nababadoyan ako, no? Parang maganda yata, yung galactical. Pwede na, naman, masyadong ML, Mobile Legends. Yung isa religious, no? Anyway, ang daming ngayon, no? Ang daming umabol, no? Kaya pala hindi dumarating si Lord, no? Nung Feast of Trumpet, tinantayan Mga tiga Nueva Ecija, hindi natulog Kaya si John Paul, nakabangga tuloy. Figure puyat. Pag-pray natin yung nabangga ni Paul na gumaling agad, okay? So, ano pa magandang usapan, Rolly? Itong allergy ko, ito yung mag-taping, ito magre-recording tayo, bumabanat. Meron, Hindi ako makahinga. Hindi naman, may panlasa naman ako. Ang COVID, Rolly, iba kaysa sa sipon na ordinaryan tsaka sa trangkaso. Pagka may COVID ka, alam mo yan, totally wala kang pangamoy at saka panlasa. Ni yung pinakamabagsik na amoy, hindi mo maamoy yan. Hindi mo malalasa kahit nasuka. May COVID ka na noon. Tumawag ka na sa noon, sa hotline ng DOH. Okay? Ingat pa rin kayo kasi hindi biro-biro yan. Pero kung isa nag-exaggerated, si Trump nga hindi nag-iingat, nadali. Latest ngayon medyo nakaka-recover na. Pagamat yung mga fake news daw, palala siya ng palala. Hindi mo na alam kung anong paniniwalaan mo. Di ba? Iba-iba. Yung sa global reset, di mo na alam kung anong paniniwalaan mo. Di ba? Pero sigurado may gutom ngayon. Daming mga nagugutom ngayon, Rolly. Salamat sa Diyos, di tayo nakakaranas ng ganyan. Pero nararanasan mo rin kasi yung iba, pag nakita mong walang pagkain, nararamdaman mo yun Damang mo rin na gano'n. Diba? Pero yung earthquake, palagi na ngayon, diba? Marami. Dito sa state siya mananakot muna tayo. Alas araw-araw dito sa Pilipinas, diba? At si Solidum, di malaman kung paano kakalmayin yung fear ng mga tao. Wala, nandyan talaga yan, nakahula, di ba? Lalo na yung mga digmaan, rumors ng mga digmaan, di ba? Naku, 2-5, di ba? So, tayo natin pwede pag-usapan tungkol sa mga genetic, mga DNA, na modified ganito, modified foods, ang dami Pagka binrowse mo yung internet, Rolly, talagang kulang ang oras, di ba? Maliban sa vaccine, nandiyan yung mga individual problem, mga national issues, tapos punta ka ng konti sa mga second coming issues, yung third temple, di ba? Tapos makikita mo yung Papa raw, tsaka si Pope Francis, tsaka yung New World Order, nagkakatugma-tugma, mga ganun, di ba? Tapos bigla mo ngayong makikita yung nuclear threat, di ba? Kakatakot yan Kung nandito tayo sa tribulation period, nakakatakot isipin yan. Pero hindi maiwasan, Rolly, kasi talagang yan ang inevitable na mangyayari. Okay? Ngayon, unang pasukan ng mga bata sa school, di ba? Sa itong October 5. Excited ako makita mamaya yung TV kung ano yung itsura ng mga bata. Anyway, kay Budang wala yan Yung education na galing lang sa Grecian Empire.
isang hila lang na ibutang doon sa rag doon sa ilalim ng statwa ni Nebuchadnezzar, tumbala dyan, no? Ewan ko kung nag-aaral pa si Buddha ngayon. Mukhang 5 yung doctorate na niya eh. So marami, yung tungkol sa Vatican at saka yung secret ng Third Temple, gusto nga niya, Rolly. Ha? Tapos mamaya biglang magsisip ngayon ng issue sa yung tinatawag na pole ship, di ba? Kakatakot yun eh. Kakaroon ng tinatawag na pole ship, ang buong daigdig. Napalagay ko sa tribulation pa ito mangyayari na panggagalingan ng malalaking tidal waves, no? Sa tataas ng ulap at marami pang iba. Pero uso rin ang peace and security. Oo, ngayon kahit na anong usapan pa sa buong daigdig, negativity, etc. Siyempre, yung mga ibang mga politiko, panay ang ayos nila sa peace and security sa buong daigdig, lalo na sa Middle East. Mga optimist, ano? Kasi lagay mo sa individualism, makikita mo naman yung mga nakakakita ng mga visions, mga panaginip, di ba? Katakot-takot yan, tungkol sa rapture, second coming, tribulation, ay dami, di ba? Plus pa yung mga manghula, mga psychic na kung ano mga inhulaan, kung siya nagkakatotoo. Di ba? Kasi nga may mga sapi yung iba, alam naman ng mga fallen angels, demons, evil spirit, pati Satanas, nung araw may 6,000 years silang experience, kaya kung minsan yung hula nila tumatama. Pagkakamalan tuloy ng iba nakaling sa Diyos. Di ba? Kaya mayroon tayong mga tinatawag na astrology, horoscope, etc. Ouija board, spirit of the glass, fortune telling. Occult yan eh, Rolly, di ba? Daming mga issue dyan sa dark side ng mga bagay-bagay sa daigdig. No? Patunay lang talaga may demonyo, may mga demonyo sa Satanas, di ba? Narinig mo na ba yung issues tungkol sa Final Pope? Hindi pa, yung mga librong nasulat dyan noong araw, ni-research ko yan. Tila yata, ito na yung katuparan, itong mga last days na to, di ba? Sa Antichrist. Marami pang iba, napakarami. Pag pinag-aralan mo lahat yan, Rolly, mauwi ka sa tinatawag kong mga balita, mga information, mga cult of information, na kung saan bumabagsak lahat sa relativity. Yung walang tiyak. Kapag nag-imbestiga ka, talaga bang itong nireport mo? Totoo ba? Sigurado kang totoo. Siyempre, kukunin mo yung source ng mga source. Kadalasan, makikita mo, Rolly, hindi talaga absolute. Hindi factual, hindi objective. Di ba? Kaya yung nakaraan natin, yung inere natin? Package deal, no? Yung package deal. Sabi niya, day mo, big deal eh. Yung tatanayin ko, sabi niya, big deal. Totoo rin naman pala. Dapat pala yung title ng big deal eh. Kasi, naalala ko si Maynard nung araw na 1980s kasama namin siya. Yung bank manager, nakakaibigan ni Boy Sibal, nakasama namin nagpipreach nung makonvert siya. Sinasabi ko na sa kanila nung araw pa, dahil ako rin ang leader nila sa theology. Alam mo kako, kapag may Holy Spirit ka, lahat wala nang malaking bagay. No big deal. Siyempre, pag uwi niya sa bahay, inom. Wala palang malaking bagay. Di na ako natuto na leksyon na kapag nagle-lecture, dapat pala ingat. Kasi baka iba yung dating sa iba, ma-interpret ka na, hindi na tayo sakop ng good and evil. Hindi na tayo sakop ng good and evil. Pwede nang gumawa ng evil. Wag yun. So, noon yun. Ngayon natuto na tayo. Awa ng Diyos, di ba? So, back to package deal. Rolly, paki-review mo nga ako kung ano yung natutuwa mo sa package deal. Kasi ako, pag nagle-lecture ako, nag-share, wala nga akong preparation eh. Bibirayan ko minsan, may binabasa akong ganito, ganyan. Hindi ko nga ugali eh. Gumagawa ng mga, ano lang, basta nag-pray ako, Lord, bahala ka. Yung isip ko, alam mo naman. I-remind mo ako sa mga natutuwan ko, nabasa ko, ganyan, for the last many years, bahala ka na po. Basta ang gusto ko lang mangyari ngayon, may encourage sa mga kapatid, may prepare sila sa second coming, sa rapture, may prepare sila sa buhay na to. Habang naghahantay, maging matibay, labang kay Satanas. Sige, ano yung package deal na natutuhan mo na? So, ang aking natutunan kasi doon, kumbaga yung sabi mo katotohanan at katunayan, no? Yun ang tinalakay mo no? Kumbaga na kailangan talagang malaman yung gano'n, yung ano yung totoo talaga. Ako naman ang ngayon. Ikaw ngayon magsalita, gaganti ako. Sige. Sige. Lang natutunan ko na doon sa napag-usapan natin. No? Ang daigdig kasi daming ebidensya, di ba? Na hinahanap. Sabi mo nga sa korte, may mga documentary evidence kung ano-ano mga ebidensya ang hinahanap para patunayan yung kanilang mga claims. No? Pero sa atin, natutunan natin, nasa Diyos pala. Kumbaga, may isip po gano'n kasimple, no? Kasi ang ebidensya ang hinahanap niya doon sa Hebrew 11, kumbaga faith lang eh. No? So, doon sa puntong... Pero yung faith na yun, based sa gospel. Yes, based sa gospel. Kumbaga, no? Na doon talaga... Hindi sa isang bagay na hindi totoo. Oo, di ba? Yung hindi to. Kasi sa kanya yun ang totoo eh, di ba? So pag sinabi mo, dinidiin ko lang, Rolly, habang nagsasalita ka. Kasi sa buong daigdig, nauso yung idea na kapag sinasabi ng mga Christian
na faith ang issue. Ang dating sa mga atheist, believing on something that is not true. Yun na nga, na ngayon, pinipilit nito mga Christian na patunayan yung mga bagay hindi nakikita sa pamamagitan ng positive thinking, Bible verse, pangangatwiran, apologetics, at kung ano-anong klaseng argumentation na hindi nasasatisfy yung mga matatalino, lalo na yung mga atheist, di ba? So, hindi yun ang ibig mo sabihin. Hindi yun. Ibig sabihin, yung faith na discuss natin doon sa package deal, iba yun. Iba yun. Yung nakikita ng Diyos na totoo at saka tunay. Kasi sa kanya, yun lang ang totoo di ba? Yung pananampalataya na yun. At yung gospel nga, na tinalakay natin ng ganun, kumbaga pagka pinaniwalaan natin yun, sa Diyos talaga, tapos na yun. In fairness naman sa mga nakikinig na mahilig sa na deductive logic, inductive logics, ba't kayo nag-arrive dyan? Mga ganyan-ganyan. O di ba, kaya tayo nag-arrive doon dahil isa sa mga dahilan, dahil ang problema talaga ng mga tao dito sa daigdig, which pinoproblema rin natin. Yun nga, yung ang tao nagkakasakit, na aksidente, may mga untoward incidents, araw-araw, namamatay. Yan ang problema. Di ba? Ang daigdig ganun din. Di ba? Kahit anong gawin mong ecological improvement, etc., nasusunog, nagka-earthquake, etc. Di ba? Nagkakagulo. Socially, physically, pati universe. Di ba? So may problem. At yung death burial, ang nakita nating solusyon. Di ba? Sabi nga ng mga kabataan sa NBC, ang problema, death. Ang solusyon, death. Death din. Di ba? Tama rin. So in death ni Jesus Christ, yung burial ni Jesus Christ, nakita natin doon sa nakaraang episode, na yan ang truth. Yan ang real. Di ba? Na yung truth doon, kabaligtaran ng lies. Pag lies, pag pinersonify mo yan, si Satanas. Di ba? He's the father of lies. Pag truth, si Jesus Christ. So pagka ninarrow down mo ang issue from nature, from creation, nurture, etc. At saka yung persona na gumawa sa lahat ng ito, na nauwi sa chaos dahil nga kay Satanas, saka kay Adan, ito palang gusto ng Panginoon ngayon dito. Kaya pala sa Old Testament, Rolly, naalala ko lang, hanggang kailan kayo titigil, sabi sa Bible, ng paniniwala sa kasinungalingan at magpapahalaga sa kabuluhanan. Alam mo ang kabuluhanan, yung ilusyon? Wala, hindi nag-exist. Tapos, binibigyan mo alaga. Sa biblical context pala, yun yung creation, na fallen. Sabi nga ni Boy Crispo, broken world. Nakaisa si Ron. Ang daigdig, kahit anong gawin mo. Kahit anong gawin mong pagpapakabuti rito, anong gawin mong enhancement dito sa nature mo bilang tao, there is a goodness on every heart of every man, yung pala, corrupt ka. Pati yung daigdig, di ba? So, mauwi ka talaga sa walang kabuluhan. Okay? So, yan ang isang aspeto nitong pinag-uusapan natin. At ang lahat na nakikita natin, hindi lang sa walang kabuluhan, pati na yung claim ng mga tao, alleged truth, kay economic, social, political, educational, kay Greek, kay Eastern, philosophy, kasi sinungalingan pala yan. Kahit pala totoong sinasabi ng isang tao, kaya ng grupo, lies pa rin. Kasinungalingan. Gets mo yun? Yan ba yung orientasyon ng mga nasa mga school ngayon, sa colleges, sa university? Hindi, di ba? Greek ang kanilang pamantayan, kaya Oriental. Pero ang lahat ng yun, nakabase, sabi nga ni Budang, kinokode ko, si Dr. Budang, yan galing lang sa Grecian Empire, na kung saan, bahagi lang nung statwa ni Nebuchadnezzar na nilalarawan yung world governments. From Babylon until this Roman Empire na extended through those 10 toes. Saka yung dalawang legs na yan, Roman Empire. Kay Budang kulang ng isa. Kaya kapag kulang ng isa yun, may susunod pang episode. May continuation. Balak dumami yung kanyang subscriber. Okay. Anyway, Rolly, so anong napupunan natin dito sa package deal na diniscuss ko nung isang araw? Ito palang death burial. Napaka rin din ito ng Panginoon Yesus, death burial. Kasi ito lang talaga ang solusyon para itong mga walang kabuluhan na to, itong mga kasinungalingan na to na nakikita natin sa paligid natin for the last 6,000 years. Ang solusyon, death burial. Kailangan mamatay ka, ikaw na nag-observe, di ba? Parang sa quantum physics. Kung sino yung nag-observe, na-apektuhan yung in-observe. Ganun sa basically sa quantum physics. Kaya lang, philosophically, mahirap tayong maintindihan pag pinalawak natin to. So, sasabihin na lang natin, ito, iso-shortcut ko na lang sa context ng usapan natin, Rolly. Totally, yung damit mo, 88, no? Pupunta tayo doon sa infinity, eternity. Pero bago tayo pumunta ron, yung pag-asa natin ngayon, di ba, nag-aantay tayo anytime? Now tayo nandun tayo, kumbaga sa 7 feast, wala tayo 7 day. Yung mga Christian sa labas, nag-aantay hanggang 9, hanggang 17, etc. Mamaya ako explain nyo. Ang point dito, bago tayo magpunta sa eternity, doon sa basic pamantayan natin, doon sa props ng Feast of Tabernacle, kailalampas tayo doon sa trumpet, atonement, tabernacle, na pinag-isa ngayon. Para magkaroon tayo ng hope sa kapag dating ni Kristo, ditong buwan na to,
Oh, sa iba, kailangan magantay tayo hanggang sa katapusan ng October 17, 18, 19. Mamaya ako explain, okay? Pero balik tayo sa issue ko ng na death burial. Kasi nag-aantay tayo sa Panginoon para ma-rapture. Resurrection, transformation, rapture. Para si Jesus, bago siya na-resurrect, hindi transform kasi para sa mga buhay yun. Si Kristo muna. Ito yung paradigm. Bago siya na-resurrect at umakit sa langit, o nag-ascend, o na-rapture, dumaan siya sa death, burial. Okay? So, basic yun. Kailangan tayo rin, yung mga dead in Christ, sina Paul, yung mga early Christians, pati yung mga bago nating kasama mga namatay nating kasama, tulad nila Jonathan, ni Ate Blesmo, kailangan talaga namatay sila nilibing, tiyak. May katotohanan doon, kasi nakita natin, may reality ron. Okay? Yun ang tawag nating literal by sight. Okay? Sina Bless. So, si Kristo, na ganun death burial. Ang kaso, may dadat na ng Panginoon na buhay, nadadat na niya, na hindi na mamatay, sabi sa Bible, at babaguhin na lang katawan. Kaya may tinatawag tayong doctrine of transformation. But nevertheless, kailangan dadan din sila doon sa dinanan ni Jesus Christ na death burial. Kaya siguro itong lockdown na to, pag natapos ito, sabi nga natin, okay, ang quarantine, magti-trigger itong props na to, na tayo tapos na sa death burial, para tayo ay matransform na. Pagkatapos, buhayin magulit yung mga dead in Christ. Ang basic na issue rito na pinipicture natin sa mind itong mga makikinig sa atin, kailangan namatay talaga kayo, nilibing. At para maintindihan nila na kailangan to, necessity, sine qua non, indispensable requisite, kailangan maintindihan nila ng tanging katunayan at katotohanan sa Panginoon na yung kanyang death burial. Di ba? Na solusyon dito sa daigdig na naagnas. At universe na naagnas na to, pati yung mga tao. Itong death burial niya, kasi ito yung magtatapos sa lahat ng problema. Individually, corporately, and globally, and universally. So ito yung truth, di ba? Ito yung reality, itong death burial, na bago tayo magantay sa langit, kailangan siguraduhin natin na matay tayo nilibing. At para masigurado yung naintindihan natin yung full essence ng faith. Huwag na tayo magdebate sa faith and works, etc. Itong faith na lang, okay? Na common denominator din ng mga Catholic, Protestant, at saka yung mga cults, sabi nga ni Budang. Okay? Okay? Hindi insulto yan, ha? Bagong terminology yan. Wala yung mga Christian sa labas doon. Sa kanila, cults. Cults. May pagka-beer pa yun yung iba naman, kulto. May pag-aswang yun yung kay Buddha, cute. Cults. Ayan, di ba? So, pati na itong mga cults, naniniwala talagang indispensable ito. Talagang hindi natin paniwalaan to, na kailangan mamatay ka muna, ilibing, bago ka mabuhay magulit, at aakyat sa langit o marapture. So, na-establish ko na, Baroli, ng katotohanan at ang katunayan lang na talagang namatay tayo, nilibing, kapag ka naniwala tayo dun sa death, burial ni Kristo, na yan ay hindi sa Kanya, okay? Kundi sa ating makatao makasalanan. Yung baptism niya sa tubig sa Jordan, sa Kanya yun. Pero yung ginawa niya sa Kalbaryo, atin. At hanggang ngayon, yung salitang atin, hindi pa nagiging atin sa maraming tao. Kaya natin binibigay sa kanila para ready sila na pagdating ng Panginoon Yesus sa sigaw ng arkanghel at tunog ng trompeta, dalawa na naman yon, mare-resurrect yung mga namatay, matatransform yung mga buhay, at ultimately, mararapture tayo. Okay? Tapos na tayo doon sa una? Okay. Yun ang totoo, yun ang real, o katunay, yun ang katotohanan, yun ang realidad. Okay? Yung death, burial. Walang nakasumpong yan maliban sa kinabagan ng Diyos sa huling araw na to, na mga subscriber natin, viewer natin, at pati na tayo, di man dapat. Okay? Amen. Pangalawa, Rolly, okay, so kailangan talaga makatapos tayo ng death burial. Yes. Kumbaga sa daigdig, kailangan mawala yung lockdown. Okay? At siya nga pala, bago akalis dito, hindi na gaano vaccine ngayon ang inaantay. Marami na ngayong gamot. Marami na ngayong gamot, ha? Marami ng vitamins. Vitamin D lang pala, tsaka zinc. Anyway, hindi tayo expert dyan. Pero ang totoo, whether may vaccine o wala, matatapos ito. So, nagbabadya ng Panginoon, pinapaiwadig sa atin, malapit na rin tayo makatapos itong death burial na to. Okay? Pangalawa, yung reality o yung katunayan, yung tunay, at saka yung katotohanan o yung totoo ng susunod na pinakamahalagang aral sa Bible, maliban sa death burial, kasama sa full gospel. Ito yung resurrection, ascension. Dalawa, di ba?
Parang doon sa death burial, yung kay Adan at saka kay Lucifer, Satan, na-solve yun. O dapat pang libingan ka, pang impyerno ka, adamig yun. At yung spirit mo, pang dagadagada nga ba, solve na yun. Binalikan ko lang konti. Okay? Balik na naman tayo doon sa taas. Resurrection, ascension. Ano yung kahalagaan nitong resurrection, ascension na to? Na palasak na sa Bible, sa theology, kahit bata alam ito. In the context of what we are talking about today, Rolly, ang kahalagaan nito pagdating sa issue ng katiyakan, no? Nakatunayan at katotohanan, ay alamin natin na yung resurrection dito sa daigdig, walang ibang na-resurrect kundi si Jesus Christ. Yes. Hindi si Buddha, hindi si Confucius, hindi Mao Zedong, hindi si Marcos, hindi yung lolo ko. Wala. Ano? Pati yung nagke-claim na nabuhay Mongol, wala yan. Sabi nga ng kasabihan ng mga intellectual na tao, higit pa sa talino ng mga taong kilala natin, pati yung mga taga-Harvard dito, approved dito, there is only one, no? Yung fact o attested fact, the only best attested fact in history is the death, burial, resurrection, ascension, at descension of the Holy Spirit of Jesus Christ. Wala nang iba. Hindi ako nagsabi nun. Yung mga intellectual na mga abogado, top caliber na abogado sa Harvard at sa mga institusyon sa buong daigdig. Hindi dahil sila yung aking authority. Nagkataon lang na kino-corroborate nilang kanilang statement, yung pinapaniwala natin na based on the documentary evidence ng tawag natin Bible, na totoo itong resurrection, ascension ng Panginoon Jesus maliban sa kanyang death, burial. Dahil kung puro death, burial lang ng Rolly, negative yan. Di ba? Walang resurrection Kaya nga yung resurrection ng Panginoon Jesus sa Christian faith, napaka-vital niyan. So much so na yung Romans 10:9 and 10 naging isyong malaki tungkol sa soteriology ng mga Protestant, which is kulang pa rin. Kasi may ascension. Yung resurrection, ginagarantiya lang ng Panginoong Yesus o ng Diyos na tayo, pag namatay, pamparaiso tayo. Yung body mo, yung katawan mo, magkakaroon ng bagong incorruptible body. Yung soul mo, magiging angelic. Yun yung ginagarantiya ng resurrection. So yung resurrection ni Jesus Christ, hindi para sa Kanya. Para sa atin na naman. So pagka inangkin natin yun ang nagiging katotohanan. Higit pa sa lahat ng alleged katotohanan ng buong daigdig. Na nandyan sa mga library ng Congress, ng Vatican, nandyan sa Google. Lahat yun kasinungalingan. Pag kinompare mo na dito sa katotohanan ng resurrection. At yan lang ang tunay. Hindi yung material things na nakikita natin, naturalistic events o mga bagay na nakikita. Hindi, mga visible, hindi yan. Kundi itong resurrection, ascension ng Panginoon na kung saan best established sa history, lalo na pagdating sa tinatawag na deep knowledge. Ito lang yung totoo at real. Ito lang yung katotohanan at reality o katunayan o tunay. Madalit salita, Rolly, wala ka ng ibang makikitang masasandalan mo dito sa daigdig na to, maliban sa resurrection, ascension. Kung gusto mong makatiyak na kahit mamatay ka, ilibing, mabubuhay ka magulit, at pangparaiso ka. Yes. So, hinaharap ng mga philosopher at mga ideologists, kapati na si Marx, Lenin, Trotsky, yung lahat na ng mga revolusyonaryo sa buong daigdig, whether they'll be from the West or from the East, ang hinahanap nila, Rolly, gobyerno na ang tawag nila utopian at panacea, na walang sakit, walang hirap. Okay? Chicken on every pot, di ba? Grape on every vine. Wala silang makikitang ganon kasi lahat ng kanilang effort dito mauwi sa wala. Diba? Chasing the wind. Ang pangako lang ng Panginoon ang siyang mahalaga at makukuha mo yon itong utopia na to, itong paraisong ito, pati yung pagiging Superman, angelic, pagka naintindihan mo yung katotohanan ng resurrection at katunayan ng resurrection. Madalit salita, yung katotohanan ng resurrection, in-establish ni Jesus Christ, yung katunayan na atin yan, siguradong katunay na tayo resurrected din. Okay? Dahil sa Panginoong Yesus. So, alam mo na yun? Yan ang solusyon sa buong daigdig. Problema ng tao, problema ng kalikasan, problema ng solar system. Di ba? Lahat yun. Lahat. At pag inisa-isa mo yan, kulang ang mga library sa buong daigdig para lagyan natin ng mga documents para may sulat. Dahil na isulat. Kahit yung Google, sasabog yan. Okay? Pero ang solusyon lang pala, yung katotohanan at katunayan na yung resurrection at ascension ni Kristo, atin pala yan. Diba? Wala tayong ibang kailangan. Lalo na yung ascension, panlangit pa yan.
At pagka tinranslate mo doon sa kamalayan na inere natin kahapon sa FB Live, ito palang resurrection, yung baga 7,000 years of history, sakop na nun. Itong ascension, yung langit ng mga langit, o yung universe beyond the millennial universe of Jesus Christ, o millennial earth and the universe of Jesus Christ, yung city of God. So Rolly, anong nakikita mong pinupunta ng ating discussion nung nakaraan doon sa package deal na medyo kinokongkreto lang natin ngayon? Walang ibang konkreto, walang ibang absolute, walang ibang factual, walang ibang objective na reality and truth maliban sa resurrection, ascension ni Kristo. Na pag-asa pagkatapos mong dumaan sa death, burial. Maliwanag ba yun? Yes. Buray na ang lahat ng kanilang mga concept tungkol sa kanilang mga philosophical argumentation, sa supernaturalism, sa mga tinatawag na mysticism, sa mga tinatawag na mga realistic o realism na kung saan ang daming mga branches niya sa philosophy. Wala lahat yun. Okay? Puro kabulaanan yun. Puro kasinungalingan yun. Kasi Satanas ang author nun. At ang maganda pa ito, yung resurrection, ascension, Rolly, pag naiintindihan ng taong nakikinig sa atin ngayon, siyempre sa habang ng Diyos, naiintindihan na natin kahit paano. Dito pala, pagka nagkamali ka at wala ka dito, at ikaw talagang panatik sa paghantay sa Panginoon, kasi wala na ka naman talagang ibang pag-asa kundi itong blessed hope, itong rapture na to, ay sayang lang, Rolly, ang pag-effort natin. Everything will become futility, exercise in futility. Alam bakit, Rolly? Maliwanag ang Bible. Maliwanag ang Panginoong Yesus, yung gospel. Ang paghahantay, pati sa Philippians 3:20, talagang kino-confirm na talagang dapat tayo magantay sa langit. Sa langit, kasi resurrection yun. Okay? So sa lupa, kailan tiyakin mong patay ka, nilibing ka. Pagdating na resurrection, ascension, itong kamalayan natin ito, kailan tiyakin mo na ikaw nakikinig. Pati tayo, na doon tayo nag-aantay. Hindi lang sa langit ni Kristo, di ba? Resurrection yun kundi yung langit ng mga langit ng Panginoong Yesus, nakasama pa rin ang Diyos. Gets mo yun? Ascension. So, saan tayo nag-aantay dapat? Sa langit. Ng mga langit din. O siguro, sa iba, medyo abstract yun. Pero hindi na. Kasi nakasubaybay naman sa atin, madalas yung mga viewer natin, subscriber. May idea na sila. Hindi na natin i-elaborate yan. Magtanong na lang sila pag medyo malabo pa. So, dalawa na yung na-establish natin katotohanan at katunayan dito, Rolly. Tiyakin, dito sa lupa, namatay ka nilibing. Okay? Pagdating sa resurrection, ascension, by faith lang to. Pero ito nga yung totoo. Ito yung tunay. Tiyakin mo, doon ka nag-aantay. Okay? Okay na yun? Yung pangatlo. Yung Pentecost. Yung descension of the Holy Spirit. Kasi hindi naman bumaba yung Holy Spirit ni Cristo, Rolly, not until after 10 days from His ascension. At doon pa lang bumaba yung Holy Spirit after 10 days. Maraming ibig sabihin yun. Pero hindi na point natin. That is another story. Yung Pentecost, Rolly, dalawa rin. Pagbaba ng Holy Spirit ni Cristo at saka yung pagbaba ng Holy Spirit ng Diyos Ama. Na-discuss natin kahapon yun. Hindi ko na-elaborate yun. Pero, alam mo ba, Rolly, sa Bible, sa logic, sa kahit anong klaseng, kahit na common sense lang, ang paraan o dahilan kaya ka magbabagong katawan at bago yun, kailan para mabuhay yung mga patay. Alam mo, tingnan natin ang Panginoon Yesus kung paano binuhay siya nung nandito siya. Sinong nagbuhay sa kanya? Ang Ama. Okay? Sa Bible, Rolly, maliwanag pa sa sikat ng araw, yung Espiritu Santo ng Diyos na nasa iyo, kasama na si Jesus, ang siyang kapangyarihan ng Diyos na binigay dito para buhayin yung mga patay at ang higit na mas mahalaga sa ating mga buhay para bigyan ka ng bagong katawan. Same Spirit that raised Jesus from the grave. Yan din ang Espiritong nasa inyo, nasa akin. Para tayo ngayon ay may dakilang pag-asa, katiyakan at katotohanan na naman to. Kasi Pentecost ito, bagay ng gospel, na tayong managtataglay ng Holy Spirit ng Panginoong Yesus, lalo na ng Diyos Ama, na pinanggalingan ni Kristo in the eternity past. Meron tayong katiyakan na ngayon na anumang oras sumigaw yung arkanghel at tumunog yung trompeta, babaguhin yung katawan natin. Okay? Ano yung dinidingo? Yung guarantee, yung Holy Spirit, yung genes of God, yung divine nature na resulta nitong Pentecost o descension ng Holy Spirit na to. Gets mo? Ganda. Rolly,
tigda dalawa lagi, no? Death Partner burial, lagi. dalawa kasi yung problema. Isang problemang nalikha dan na dapat sana pang paraiso, angelic, nawala. Yung panlangit na naging dagad-dagata nga po yung natuloy, yun ang kay Satanas. Yung resurrection, yun ang role ni Jesus Christ. At yung ascension, yun ang role ng Panginoon Jesus nung siya'y Diyos pa. At babalik siya ron pagkatapos niya rito sa redemption history. Nilalagay ko na sa langit ng mga langit. Okay? At yung Pentecost role, ginagarantiyahan ng Holy Spirit ni Jesus Christ at ng Holy Spirit ng Diyos Ama, yung resurrection of the body, di ba? Dito pa lang, transformation of the body, ang Holy Spirit ni Jesus Christ ang gagaranti niyan. At magkakaroon ka sa sigaw ng Arkanghel ng bagong katawan kung datat ng tayong buhay. Kung lolobin naman ng Diyos, bagamat ayaw natin, nadatnan tayong patay, tulog, pues babangon tayo magulit mula sa libingan na hindi ko pinagpe-pray, pati sa mga nakikinig sa atin. Pero bahala ang Panginoon. Kung gusto niyang ganon, so be it. Pero buhay tayo pa eh. Buhay pa tayo. So in-expect natin ang Panginoon darating any moment now, nadadad ng tayong buhay. Pagka dumating na yung point na yun, Rolly, narinig natin yung sigaw ng Arkanghel. Ang totoo, sigaw ng Panginoong Hesus yun. Bababa siya bilang angelic being dyan sa lapa at babangon yung mga patay at babaguhin yung katawan natin. Alam mo kung kailan tayo makakarinig ng trump of God o sigaw ng Diyos? Ang trump of God tsaka sigaw ng Diyos o gulisak, sabi namin mga Kapampangan, iisa lang yan. Rapture yun. Pang-spirit yun. Pang-langit na yun. So, yung nasa iyo, Rolly, yung nasa mga subscriber natin, yung mga viewer natin na talagang naniniwala dito sa gospel na to, na di man dapat sa atin ipinahayag ng Panginoon. Okay? Meron sila ngayong inaasahan na sigaw ng Arkanghel na magbabago sa katawan nila, magpapabago para maging Superman sila. Both bodily, panglupa, at saka pang-angelic o pang-solar system. At hindi magtatagal, baka 10 days, so kaya 40 days, who knows? Hindi natin dogmatic doctrine to. Pero ang Panginoon kasi, nung siya magbagong katawan after resurrection, meron siyang 40 days. Ang 40 days, maraming ibig sabihin, probation, ganito, ganito. Pero Rolly, ang dinidinggo yung trump of God. Okay? Kaya galit sa Satanas siguro kay Trump eh. Kaya may nagka-COVID, joke lang yan. So yung trump of God, sigaw yan ng Diyos, hindi Arkanghel. Kasi angelic yun. O si Kristo yun, kumbaga, no? Kung i-compare mo doon sa Diyos Ama. So ang trump of God, sigaw ng Diyos, doon tayo akit sa langit. Kasi panlangit tayo, ng mga langit pa. Gets mo yun? Gets mo yun, Billy? Gets mo yun, Kurak? Sige. Now, Rolly, ano yung pinupuntunan dito? Darating ang Panginoon. Ang totoo, may latest research ngayon, yung mga scholars, na ito raw kalendaryo ng mga Hudyo. Tayo medyo nung araw pa, alam na natin to, 1992 pa, na pagka hindi ready yung mga priest ng Israel para iala yung kanilang alay doon sa Holy of Holies during their feast, like atonement, dinidelay nila yan ng one month. So, ang tawag sa kalendaryong ito, intercalated calendar. Okay. So, ayon sa maraming mga researcher, mukhang na-delay daw sa taong ito, dinidelay. Yung pag-aalay. Yung pag-aalay, o yung Feast of Trumpet at Atonement at whatever na element of truth, itong tabernacle, to top it on, yung September 18, 19, 20 na Feast of Trumpet. Ayon sa kanila, di akin ha. Ito'y na-move daw hanggang October 17, 18 to 19. 1 month. 1 month. Ha? O 18, 19, 20. Depende kung anong kalendaryong ganagamit mo. Depende kung anong time zone mo. Pero ang bottom line, Rolly, kung totoo itong intercalated calendar ng mga Hudyo na to, na nakikita ng mga Christian scholars, yung palang pag-aantay ng mga Christian, lalo na itong mga kabataan na hindi natulog ng September 17, baka ito na yung extension nun. Okay? Na hanggang October 17, 18, at most 19 o 20. Gets mo yun? Kumbaga, puro Feast of Trumpet to. Atonement at finally Feast of Tabernacle. Pinag-isa yun no? Pinag-isa. So kung totoo to, at pwedeng totoo, kasi in the context of eternal now, sa atin naman, araw-araw tayo nag-aantay, araw at gabi. Anong masama kung may mga ganyang mga data, di ba? Lamang sikmura din. At yung mga ibang mga nadidiscourage dyan at nalilibak ng ibang tao, wala na kayo. Hindi totoo yun. Hindi lang sila nag-aaral ng leksyon. Okay? So, anong masasabi mo ron?
Pwede bang dumating na talagang Panginoon ngayong rapture season na to? O hindi? Pwede. Pwede nga nun eh. Pero ngayon, palapit ng palapit. Lalo pa nga nakikita natin yung tribulation period na kung saan nag-trigger yung COVID-19 na to para makita natin na napakalapit na yung cashless society, yung mark of the beast, yung mawawala yung freedom ng mga tao, pag nag-reign na yung Antichrist, 3.5 years from the signing of the peace covenant, ay eto na yung precursor noon, eto na yung kumbaga trailer ito. At ang kaganapan malapit na. Plus yung chronological setup ng buong daigdig, 6,000 years, 2,000 years, marami pang iba. Ang conclusion, Rolly, malapit lalo ang rapture. Yes. Okay? At mas malapit yung resurrection transformation nang magudyat yung sigaw ng arkanghel. Si Kristo magkakatawang anghel at sisigaw siya malakas para yung mga patay babangon, yung mga buhay matatransform. Kasunod na yung trump of God o sigaw, gulisak ng Diyos. Na trump of God ang tawag sa Bible. Para tayo ngayon umuwi na sa langit kasi rapture na yun. Gets mo? Gets mo? Kaya lang ito, kailangan maintindihan natin, ngayon pa lang, kailangan yung umpisa hanggang wakas, kailangan maliwanag sa atin. So kanina, isasummarize ko lang yung death burial. Yan ang totoo. Yan ang tunay. Yan ang truth. Yan ang reality. Kailangan dumaan tayo doon bago mag-expect ng resurrection, transformation. Pero kailangan tiyakin din ng mga nakikinig sa atin na nag-aantay sila sa langit. Okay? Kaya nandun yung resurrection, ascension. At tiyakin din nila na yung power na bumuhay kay Kristo nung nandito siya, yung Holy Spirit ng Diyos Ama, tiyakin na nandyan sa kanila sa atin. Kasi yun ang magpapabangon sa mga patay tulad ng Panginoon Jesus at magbibigay ng bagong katawan o buhay sa mga buhay na hindi dadat ng nasa libingan. Kaya hindi sila ibabangon kundi babaguhin lang ng power na yan, ng Holy Spirit na yan sa na nakalagay, naka-indwelt sa inyo at saka sa akin dahil sa death, burial, resurrection, ascension, Pentecost ng Panginoon Jesus. Yan ang tunay, yan ang totoo. Yan ang reality, yan ang truth. Okay? Lahat ng hindi yon lies. Lahat ng hindi yon nothingness. Kabulanan, vanity, at kasinungalingan. Lahat maliban doon sa nabanggit natin. Na ang tanging focus ay ang Panginoong Jesucristo, nang ibig sabihin ng Jesus, Savior, at yung Kristo, Anointed One. Death, burial, resurrection, ascension, yun ang Jesus. Christ, yung Pentecost. So, whosoever believeth in the name of the Lord Jesus Christ shall be saved. Kaya lang kailangan naintindihan itong reality na to, itong truth na to, absolutely, factually, and objectively. Glory to God. So, sabi nga ni Glenda, nung daw, dito ako magtatapos, nung daw elementary siya, tinutok siya nung classmate niya, "Hoy Glenda," kasi nagbabasa ng Bible si Glenda rin sa sulok, "Hoy Glenda, baka lumampas ka sa langit." Okay? Sabi ni Glenda kahapon, "Ba, naalala ko po, Uncle." Sabi niya sa akin, "Parang totoo yata." Yung sinabi ng classmate ko many years back, na lumampas ako sa langit. Kasi pag pinaniwalaan mo to, namatay ka, nilibing, ang data mo, 7,000 years doon sa death, yung burial mo, lake of fire, o eternal destiny ng mga kampo ni Satanas, death burial yon, at yung resurrection, yung bagong langit, no? Bagong langit at bagong lupa. At yung ascension, yung langit ng mga langit. Okay? Lumabas ka. At yung Pentecost, yun ang Holy Spirit, yung Cordero, at saka yung Diyos Ama, na Holy Spirit ng Diyos Ama, doon sa macro-mega universe, yan ang nakay Glenda ngayon. Yung Diyos Ama, at saka si Jesus Christ, sa macro-mega level. Di ba? Langit ng mga langit. So, kakuiha, totoo, yung sinabi nung classmate mo, nagdilang anghel siya. Prophetic. Di ba? At nangyari sa inyo. Nangyari sa atin at nangyayari kahit sa pinaka-humble na kapatid na bago lang nakarinig nito. Pero side-like faith, ang paniniwala nyo, ligtas ka, kapatid. At panlangit ka. In Jesus' name, Amen. Kompleto.